Ang pagkubkob sa Croton. Pagkaraan ng muling pagkikita ni na Florante at ng kanyang amang si Duke Briseo, dumating sa Karian ng Albania ang isang embahador mula sa Crotona, ang bayang sinilangan ng yumawang inang si Prinsesa Floresca. Inilahad ng embahador ang kagyat na pangangailangan nilang ng tulong sapagkat sinalakay na ang kanilang bayan ng hukbong Prusyano sa pamumuno ni General Usmalik, isang mandirigmang kinikilalang halos kapantay sa tapang at talino ni Prinsipe Aladin ng Persia. Habang nagsasalaysay si Florante ng pangyayaring ito, mapangkumamba namang itinanggi ni Aladin ang pagkukumpara sa kanya at kay Usmalik. Aniya, labis na raw ang ipinapakalat ng mga tao tungkol sa kanyang pangalan at nagiging di makatotohanan na ang ilang bahagi ng kwento. Samantala, iniharap ni Duke Briseo sa harap ng sambayanan ang sulat mula sa hari ng Crotona at ipinasa ito kay Haring Linceo upang opisyal na humingi ng tulong para sa kanilang kaligtasan. Noon pa lamang nakita ni Haring Linceo ng harapan si Florante at agad siyang namangha sa kabuuang anyo ng binata, sa kanyang matikas na tindig, mahinahong pananalita at matalinong pag-iisip. Sa isip ng hari, ito na ang binatang matagal na niyang inaasam na magiging tagapagligtas ng kanilang kaharian at ng mga kalapit bansa nitong nangangailangan ng pagtatanggol. Matapos makilala ng hari si Florante bilang kaisa-isang anak ni Duke Briseo, hindi na siya nag-atubiling italaga ito bilang bagong general ng hukbong ipapadala sa Crotona upang tumulong sa pag-aadya ng bayan. Bagaman batid ni Haring Linceo na wala pa ring gaanong karanasan si Florante sa larangan ng digmaan, buo ang kanyang tiwala sa kakayahan nito, maging si Duke Briseo ay sumang-ayon sa desisyong ito sapagkat nakikita rin niyang handa na ang kanyang anak na harapin ang mga hamon ng pakikidigma. Tinanggap naman ni Florante ang tungkulin ng buong loob, walang takot at may matatag na paninindigan, isang patunay ng kaniyang pagkakaroon ng marangal na puso at makabayang damdamin. Nakapanggaling na sa Palasyo Real at ipinagsabi sa hari ang pakay, dalay isang sulat sa ama kong hirang titik mong monarkang kaniyang biyinan, humingi ng tulong at nasa pangamba ang kruto ng rinong kubkub ng kabaka, ang puno ng hukboy balita ng masigla, General Usmalik ng bayaning Persia. Ayon sa balita'y pangalawa ito ng prinsipe niyang bantog sa sangmundo, Aladin kilabot ng mga gerero, iyong kababayang hinahangaan ko. Dito napangiti ang murong kausap sa nagsasalita'y tumugong banayad, aniyang bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag, at saka madalas ilala ng ang tapang ay ang guni-guning takot ng kalaban, ang isang gererong palaring magdiwang, mababalita na at pangingilagan. Kung sa katapangay bantog si Aladin, may buhay din namang sukat makitil. Iyong matatantong kasimpantay mo rin sa kasamang palad at dalang hilahil. Sagot ni Florante, huwag ding maparis ang gererong bantog sa palad kong amis. At sa kaaway may di nananais ang laki ng dusang aking napagsapit. Tanto ni ama ang gayong sakuna sa kroto ng bayay may balang sumira. Ako'y isinamat humarap ng bigla sa Haring Linceyong may gayak ng digma. Kami ay bago pang nanakyat sa hagdan ng palasyong batbat ng hiyas at yaman, ay sumalubong na ang haring marangal, niyakap si ama't ako'y kinamayan. Ang wikay udok, ang kiyas na ito, ang siyang kamukha ng bunying gerero. Aking mapangarap na sabi sa iyo, magiging haligi ng sentro Cotrino. Sino ito't saan nanggaling na syudad? Ang sagot ni ama ay bugtong kong anak na ihahandog sa mahal mong yapak, ibilang sa isang basalyo't alagad. Mangha ang hari at niyakap ako, mabuting panahon itong pagdating mo. Ikaw ang general ng hukbong dadalo sa bayang Crotonang kinubkob ng Moro. Patutuhanan mong hindi ba't ikaw ang napangarap kong gererong matapang na maglalathala sa aking sansinukuban ng kapurihan ko at kapangyarihan. Iyong kautangang paroong mag-adya, nono mo ang hari sa bayang Crotona, dugo kang mataas at dapat kumita ng sariling dangal at bunyi sa gera. Sapagkat matuwid ang saharing saysay, umayon si ama kahit mapait man, na agad masubos sa pagpapatayan, ang kabataan ko'y di kabihasaan. Ako'y walang sagot sa naipahayag,
kundi haring puot dumapa sa yapak ng aking hahagkan ang mahal na bakas, kusang itinindig at muling niyakap.